Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po ay muli pong nagbabalik para po magkomento po sa inyo po dito po sa Tambayang mga kabayan. Samahan niyo po inyong lingkod, mag-umpisa na po tayo. Ito po mga kababayan, komentohan po natin ang ating Vice President at dahil binuweltahan niya po yung mga sangkot po sa korupsyon, sangkot sa maleta, at sangkot po sa isang damukal na iskandal ng flood control. Sangkot sa mga insertion, sangkot sa mga allocables na nag-i-impeach po sa kanya. Mga kababayan, ito po ang buwelta ng Vice President sa makakapal na po ang mga pagmumuka. At talaga pong nagpakasama na dahil sa pera at kapangyarihan. Pakinggan po natin ang balita. Pinuweltahan ni Vice President Sara Duterte ang gobyerno sa gitna ng nakahaing impeachment complaint laban sa kanya sa Kongreso. Sa ipinapalabas na pahayag ng ikalawang Pangulo, sinabi nitong hindi dapat naging selective ang gobyerno sa isyu ng katiwalian. Ito ay dahil walang interes o agarang hakbang ang kasalukuyang administrasyon na siyasatin ang katotohanan kaugnay sa bilyong-bilyong suhol sa isyu ng flood control. Nakabibingian niya ang katahimikan ng mga civil society group na dati ay mabilis maglabas ng pahayag na naninindigan sa usapin ng moralidad at mga mambabatas na nagsasabing sila ay para sa transparency at accountability. Habang ang mga parating laban sa kanya ay agad ginawang sentro ng mga pagdinig at walang tigil na fishing expedition sa ilalim ng investigasyong sinasabing in aid of legislation. Giit niya, hindi maaaring pumili kung sino lamang ang dapat imbestigahan. Hindi rin dapat manahimik tuwing may mga sangkot na malapit sa mga may kapangyarihan. Anya ang pera ng bayan ay hindi dapat inilalagay sa maleta at ang katotohanan ay hindi dapat inilalagay sa katahimikan. Samantala, pinuri naman ni VP Sara ang katapangang ipinakita ng mga dating security personnel ni dating Congressman Zaldico na naglakas loob magsalita sa umano'y paghahatid ng mga maletang puno ng bilyong-bilyong pisong pondo ng pamahalaan. Yan po mga kababayan, kaya lang po, wala na pong mga konsyensya, VP Sara. Wala na pong konsyensya ang gobyerno po ngayon, lalong-lalo po ang mga kasabwat sa korupsyon na sinasabi nyo po. Dahil mismo po kayo, nakita nyo po ang nangyayari po sa ating bansa. Dahil di po ba, una po kayo na nagsabi sa taong bayan nung panahon po na kayo po ay DepEd Secretary. Ano po sabi nyo? Grabe. Ilang tao lang humahawak, kinukontrol ang pera ng taong bayan. Di po ba? Kauna-unahan nyo pinangalanan yung tinatawag nyo pong tambaluslos. Hindi po ba? At si Saldico. At pinangalanan din po ninyo ang First Lady, ang Pangulo, sa issue ng korupsyon. Hindi po ba? At kayo rin po nagsabi sa mga Pilipino na ang gobyerno ngayon, lalong-lalo po ang pinsan, na lahat po ng po pwedeng pagkaperahan ay ginawa na po nila. Pati, di po ba sabi nyo, pati sa pulburon, sa smuggling, di po ba sa mining, di ba? Sa pogo, di ba? Lahat na po, lahat. Pati po sa pera ng taong bayan. Hindi po ba? Kayo na mismo nagsabi na grabe sila pagdating sa korupsyon. Ngayon, lahat po ay nabahagian, BP Sara. Ayon po sa mga Marines. Kaya nga po, hindi lang po kayo nagpapasalamat sa Marines. Pati po si Kamanong at milyong-milyong Pilipino ay nagpapasalamat po sa katapangan ng ating mga soldiers at mga ex-Marines. Hindi po ba? Dahil sila po yung nanindigan para sa tama. Kaya po tayo nagpapasalamat sa ating po mga soldiers at Marine. Hindi po ba? Kaya nga lang po, ang kalaban po ninyo, Vice President, ay halos buong gobyerno na po ang kalaban po ng inyong pamilya. At kasama pa ang mga smuggler, pulburon lord, makakaliwa, at pati yata ang pera ng mga nasagasaang mga oligarkiya ng inyong ama. Hindi po ba? Nagsama-sama na po. Kaya po napakatindi po
ng kalaban ninyo na inyong pamilya at ng mga testigo na katulad po ng mga ex-marine. Talagang dadaan po sa butas ng karayom dahil halos lahat po ngayon sa buwatan. Wala na po halos malalapitan sa gobyerno. Yata. Dahil lahat po ay nasa kanila na, mga kababayan. Sana may matira pa para sa mga Pilipino. At may matira pa sana na ahensya ng gobyerno na hindi po nababayaran, hindi po nadideliveran ng maleta. Sana po ang Korte Suprema natin ay hindi po katulad nila na nakuha rin po nilang katapatan para sa mga politiko, hindi po para sa taong bayan at hindi po para sa ating bansa. Sana po bukod tangi man sana ang Korte Suprema ay lumagay sa tama, mga kababayan. Kasi po ngayon, halos lahat, kaya po yung sinasabi po ng ating Vice President, yung kanyang buwelta, wala pong aasahan sa ngayon sa buwelta. Dahil wala po talagang mananagot. Kahit po araw-arawin po natin at ni Vice President ang totoong nangyari pong korupsyon, massive, sindikatong korupsyon. Wala pong titindig sa gobyerno. Ombudsman, DOJ, NBI, PNP, DILG. Nakita niyo po ba? Nananahimik po sila. Tinututukan po ba nila? Katulad po ng wala na po yata ang ICI. Nakita niyo po, hanggang salita lang sila. Puro salita, pero walang gawa. Kasi sila lahat halos ang involved. Vice President. Kaya nga po kami nananalangin. Umaasa sa aming mga panalangin. Hindi po ba? Na umawakasan na po lahat ito. Kaya nga kami rin nananalangin sa mga men in uniform soldiers na sana po matanggal na po yung piring, yung nakadagan po sa kanilang mga pagmumuka, di umano ng mga maleta, para makita na po nila ang katotohanan na nangyayari sa ating bansa. Sana po mangyari din po yung aming mga panalangin at dasal kung ano po ang nakita nilang issue ng korupsyon kay ERAP ay makita rin po sana ng ating mga men in uniform generals yung mas malaki na issue ng korupsyon ngayon kisa po nung panahon ni ERAP. Hindi po ba? Weteng. Ito po, grabe. Hindi lang po pera, pati ginto at pati po pagtataksil sa ating soberenya. At meron pong paghuhudas na nangyari din, kidnapping sa isang Pilipino, dating Pangulo pa. At nakipagsabwatan pa sila ayon po sa ating mga Marines sa ICC. Grabe, Vice President, alam mo po yan. Kaya nga lang, mabibilang lang po ang talagang lumalagay po sa tama at hirap na hirap din po na magpahayag ng katotohanan dahil ginigipit po lahat. Hindi lang po kayo ang ginigipit at pinababagsak. Lahat po ng panig sa katotohanan ay binibigyan po nila ng problema. Panggigipit. Kaya po tayo mga kabayan, huwag po tayong sumuko at mawalan ng pag-asa. Magsalita pa rin po tayo dahil po darating naman po ang tamang panahon. Meron po kasing Diyos. Meron po kasing mas makapangyarihan sa mga demonyong yan. Sa mga nakikipagsabwatan sa masama at lalong-lalo po ang ginawa po sa ating bansa ng mga tao na ito na sinasabi sila'y lingkod bayan. Sila pala ay lingkod pang sariling interes lamang. At talagang grabe ang ginawa po sa atin. Nagkamatay po ang ating mga kababayan sa ginawa po nilang mga proyekto para lang po makuha ang pera ni Juan de la Cruz. Hindi po ba? Kaya po, Vice President, lakasan nyo lang po ang loob ninyo. Huwag po kayong tumigil. Dahil kahit po kayo pinababagsak, alam naman po namin na kumpleto po ang inyong mga dokumento, ang hawak ninyo po na mga papeles dahil kayo po ay walang issue sa COA. Hindi po kayo
Hindi po kayo inisyuhan ng COA na kayo po ay magbalik. Ibalik nyo ang sinasabing mga nawala sa pera ng bayan. Kasi COA po kasi ang lahat po ng mga pondo na hinahawakan ng taong gobyerno, COA po ang may karapatan na mag-audit ng mga ito. Kaya lang po sa nangyayari ngayong panggigipit sa Vice President, hindi po COA ang nasusunod. Ang mga nasa legislative dahil sila po ang sangkot at kailangan po nilang pagtakpan at i-divert ang issue dahil kung makakabalik ang Duterte sa kapangyarihan, lahat po sila ay mapupunta sa kumunoy, sa kulungan. Hindi po ba? Kaya po kami, Vice President, ay nananalangin na hindi po sila magtagumpay. Kaisa po kami ni Cara David sa kanya pong wish at panalangin. Daan-daan libo, milyong-milyong Pilipino, kasama po ang ating mga OFW, na nananalangin na sana po sa lalong mabilis ay magkaroon po ng katarungan. Hindi lang po sa ginawa ng inyong ama, lalong-lalo po sa ginawa sa mahigit 100 milyong Pilipino na ginawa po nila na paglilingkod. Ay sana po ay makamit na po sa lalong mabilis. Yan po ang aming hiling. At sana rin po ang ating po mga men and uniform generals ay lumagay naman po sa tama. Katulad po nung panahon ng tatay niya. Bumaliktad po at lumagay sa tama. Hindi po ba? Nakita po natin napakarami pong mga sundalo, general, sekretary, katulad po ni Enrile, ni Ramos, Honasan, Gringo, at napakarami po mga sundalo. Dahil nakita po nila, mga kababayan, ang mahigit 20 taon na ginawa at naging history sa ating bansa kung anong klaseng pamilya meron ang mga Marcos na ilagay pa sa Guinness Book of Record. Ang grabe pong massive corruption nila. Hindi po ba nasa book sa Guinness? Hindi po ba? Kaya po wag po tayong mawala ng pag-asa, Vice President, dahil alam naman po natin sa ating mga sarili, Vice President, na wala pong mangyayaring investigasyon sa massive sindikatong korupsyon dahil mismo kayo alam nyo sa sarili nyo kung sino po ang ulo. Malalaking isda, malalaking ulong buhaya. Mangyayari lang po ang lahat nito. Kayo na rin po ang may sabi. Kung kayo po ay magiging presidente, hindi pwedeng walang managot. Kaya kaisa nyo po kami sa inyo pong paglaban at pagsugpo sa korupsyon. Nagkamali lang po kasi kayo ng sinamahan. Mahirap na po at syempre po, hindi naman po namin kayo sinisisi dahil hindi rin naman ninyo inaasahan na ang inyong sinamahan ay mga demonyo pala. Hindi po ba? Kaya po ang pagsisisi po ay nasa huli pero wala na po tayong magagawa. Ang kailangan po natin gawin ay magkaisa at habang natutulog po ang ating mga men in uniform ay samahan po natin na mas mabisa. Mas mabisa po kapangyarihan sa mga demonyo ang ating po mga dasal at panalangin sa may kapal. Maraming salamat po, Vice President. Excuse me po. At kami po ay nagdarasal sa inyo pong buong sambahayan at lalong-lalo po sa inyong ama at sa inyo po na kayo po ay maingatan lahat at mailayo po sa kapahamakan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo. At syempre po ay mailigtas din po sa kapahamakan ang ating po mga soldiers at ang ating po mga ex-marine na lumalaban din po para sa katotohanan. At ganun din po mga kabayan, ang ating po mga dasal sa ating pong buong sambahayan. Maraming salamat po sa inyo po mga dasal, mga kababayan. Tiis-tiis lang po tayo. Hindi naman po sila panghabang buhay dyan. At syempre po mga kababayan, maraming salamat po sa nagusto po natin tambayan mga kababayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers at sa mga patuloy po nagsusubscribe, mabuhay po kayo. Thank you po. At maraming salamat din po sa mga nagko-comment, like, and share. Mabuhay po kayo. Excuse me po. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Mila Yi,
Tatay Nick ng Canada, si Annie Jo, ako si Pilam, Jake Yahut ng Canada, si Jake Hershaw, si Eric Hershaw ng Canada. Thank you po mga kababayan. At si Jake Yahut ng California, USA. Thank you po. Kingston ng Hong Kong, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan, si Gay at Gay Chena, si Balance Vision TV at Jesus Valdepena. Thank you po sa inyo. Ingat-ingat po kayo, lalong-lalo po sa inyo pong mga paggawa. God bless po sa inyo lahat mga kababayan. God bless po sa ating lahat. Paalam. Bye-bye.